Huwag ka nang mahiya. Alam ko may gusto kang itanong sa akin. Halika, pag-usapan natin yan. Safe space for sex talks starts now. Kung may gusto kayong itanong sa ating napakagwapo, napakamakisig, na doktor. Siyempre, walang iba yan. Ayan, palakpakan natin si Doc Meng. Alright! Magandang gabi sa ating mga tagapakinig, sa ating mga ka-vibes. I'm so happy to be back. Namiss kita, Min. Namiss din kita. Ang tagal na ata. Oo nga eh. Siguro, pinagpalit mo na ako sa iba. Ay, walang iba. Walang iba sa kagandahan mo yan, Min. I mean, stick to one tayo sa gandang yan ganyan. ang gusto ko sa isang Yes. isang tao loyal at faithful. Nakakabighani kasi talaga kagandahan ni DJ Ming. Pero syempre, ako naman na nabibighani din kapag yung lalaking kaharap ko na-circumcise na. Ikaw ba na-circumcise ka na ba, Doc? Ako ba na-circumcise ka lang? Check ko. Chinek! Kinapa! Ayan nga, Yes. ito nga ang ating topic tonight, ka-vibes. Dahil nga summer, ito, nauuso yan, especially sa mga kabataan o yung mga hindi pa nasi-circumcise Yes. ng parents nila. Ito yung magiging topic natin tonight. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, pwede kayong sumali dito sa ating usapin tonight. At sisimulan ko yan dito, Doc. Yung friend ko nag-message siya kasi alam niya ngang ito yung topic natin ngayong gabing ito. Yes. May boyfriend siya, tapos first labing daw nila. Ay, exciting. Oo, exciting. Very talaga. Alam mo yun, nandun yung niya na parang ito na, this is the moment. Kaso, nagulat siya nang makita niya na hindi pa pala tuloy. Supot pa ang kanyang Supot boyfriend. pa yung boyfriend Yes. niya. Ang tanong niya, Doc, gusto niyang malaman, nakakadiri daw ba iyon? So talagang nakita niya, nagulat siguro Oo, siya. siguro. No? Siguro sa mga past niya, nasanay siya na ganon. Tapos ito, magiging iba yung itsura. Bakit may balot? Sabi niya, no? Bakit Oo. normal ba to? Actually, yung mga ganyan, DJ Main, hindi siya nakakadiri, no? So, depende kasi to sa kultura ng isang tao kung saan siya nagsistay. Actually, meron nga akong kwento noong nag-aaral pa ako dun sa Europe kasi nag-aaral ako sa labas. Pagkatapos Sa ibang bansa? Sa ibang bansa. So, more on foreigners ang kasama mo. European, mga AFAM. Mga puti. Kaya. Yes. Pagkatapos ko mag-gym, syempre mag-hot sauna ka doon. Parang kailangan mo yun kasi lamig-lamig doon. Totoo. Tapos bawal ang towel. Bawal? So lahat kami nagkakakitaan. Okay. At alam mo ba, ako yung out of place kasi Bakit? ako lang yung tuli doon. Lahat sila supot. Mga AFAM to, ha? Mga avant to, oo. So, ibig sabihin lang nito, DJ May, na bawat kultura, meron tayong sinasabing na normal o yung kinagisnan. Kinagisnan, kinalakihan. Yes, oo. Pero hindi ibig sabihin kung tuli ka or supot, ay abnormal yun, no? Hindi nakakadire, either you're circumcised or uncircumcised. Yun pala yun. Akalain mo yun, no? Ang gagwapo, ang tatangkad. Ang lalaki ng mga Dragon Balls, tapos makikita mo, ay, hindi pa pala siya na-cut. Pero hindi big deal sa kanila. Hindi big deal yun, nakatago, Nakatago. pero hindi siya big deal sa kanila. Ibig sabihin, siguro, Doc, tayo lang yung, Pilipinas lang talaga yung nakalakihan natin yan na dapat pagtungtong ng ganitong edad, yung lalaki, dapat nagpapatuli na. So, yun lang siguro yung pinagkaiba natin dun sa ibang bansa. Yes, oo. So, magkakaiba man ito, DJ Main, sa religion, probably sa religion rin. Oo. Yung mga Jewish natin na mga kasama, no, kailangan pinapatuli rin sila. Pero parehas pa rin yung dapat na malinis, no? Yung kalinisan pa rin yung tinitingnan natin Yung dito. hygiene pa din. Hygiene pa rin, oo. Ang meron lang konting risk, no, dun sa mga uncircumcised dahil meron pa siyang balot Hindi pa nakalitaw yung ulo. Oo. No? So parang mayroon pa siyang flap o yung sinasabi nating foreskin at pwede dito kasi mag-accumulate Ng ng dumi. Bacteria. Yung sinasabi nating kupal. Ano yun? Actually, parang derogatory term yun Kasi Oo. kaya na yung malupiton. Yung kupal or sa English, smegma. Smegma. Oo, so ito yung accumulation ng oil, ng natural body oil at saka dead skin Okay. na pwedeng ma-insert o pwedeng nagstay doon sa loob ng foreskin or doon sa Sa supot. supot pa. Yes, Kaya oo. nasa tao na yun, nakadepende na sa kanya kung ano siya sa hygiene niya, lilinisin niya yun. Very matrabaho nga lang. Pero hindi imposibleng linisin, no? So ang kailangan niya lang gawin, medyo anatomy lang tayo, no, doon sa ating
male reproductive part, yung meron tayong sinasabi na shaft o yun yung parang yung mahabang parte, may ulo at saka yung meron yung supot natin o yung foreskin. Pwede kasing i-retract lang yun. Okay. At saka linisin ng tubig at saka ng sabon. Kung paano ganun lang. sabon. Ganun lang, yes. Ganun lang kasimple. Nasa sayo na talaga kung masipag ka. Aha. Diba? Doc, mataas ba ang chance na magkaroon ng STI kapag hindi patuloy ang isang lalaki? Yeah, meron tayong mga ibang studies no na sinasabi na merong mga risk no pag hindi ka tuli, pwede ka magkaroon ng STI or magka-infect ng ibang tao. Ngunit hindi lang 'yon yung criteria natin. Nandun Ano pa ba? rin sa ang main culprit pa rin ng STIs natin or sexually transmitted infections ay yung unsafe sexual practices natin. Ito yung hindi nagko-condom. Hindi nagko-condom, hindi inaalam kung anong history ng kanilang katalik. Madaming katalik at walang ginagawang paraan upang screen yung sarili o protektahan yung sarili. Yun yung mas malaking culprit o yung mas malaking problema sa sexually transmitted infection. Ito naman, pagdating sa 14 years old na second year high school, yung kanina sa ating confession, hindi pa siya tuli. Ang problema, lagi daw siyang binubuli ng mga kaklase niya. So, yun na ba yung sign para magpatuli siya dahil binubuli siya? Yun no, kasi sa kultura natin talaga, Yes, no, na yung discrimination oo, talaga. grabe yung discrimination, yung mga pagiging bully talaga, no? Pero actually, sa story natin, i-upload ko si Mami. Ang ganda para sabi niya, nung huli, nung nakikinig ako, sabi ni Mami, kasi gusto ko yung anak ko yung mag-decide Oo. kung gusto niya magpatuli or hindi. Kung di pa siya ready, bakit ko siya pipilitin? Yes, oo. And that is perfectly fine. Alam mo, mas maganda yung gayang parenting kasi binibigay mo ng importansya, yung autonomy o yung pag-iisip ng anak mo kung gusto mo bang Yes, totoo magpatuli yan. or hindi. Hinahayaan mo siyang magdesisyon para sa sarili Totoo. niya, 'di ba? Bawat desisyon niya, doon siya matututo doon siya Yes. mahuhubog bilang isang tao at magagamit niya hanggang paglaki niya. Oo, doon talaga mabibuild yung character niya na ang decision ko ay dahil sa free will ko at hindi ako pinilit. Totoo. Ito yung gusto ko Yes, oo. Kasi alam mo, madaming mga bata, no? Nagtutuli rin ako nung nasa barrio ako kasi naging doctor to the barrios ako. Madami ako tinutuli doon. At ang dami talaga mga bata, yung talagang traumatic to experience na to. Sisigaw, hihiyaw, iiyak, as in magwawala. Kasi nga, pinilit lang sila. Pinilit, yes, oo. So, dapat kung magpapa-circumcise, kailangan rin ipaitindi ng mga magulang natin. Ano ba yung benefits ng circumcision? Una, mas madaling linisin. Pangalawa, culturally, ito yung nakagisnan ng mga Pilipino. Pero dapat sabihin rin natin na pwede rin namang hindi magpatuli basta maganda ang paglilinis dito. No? Normal, regular, at dapat hindi yung kuskus, no? Kasi masakit yun. Imagine mo, kukuskusin mo. Dapat yung Very banayad soft lang. Yes. Oo. With passion and care, ganon. Doc, ito, galing sa ating ka-vibes na si Jeremiah ng Tondo, Manila. Doc, may kano po akong boyfriend and na-experience ko po sa kanya yung pagiging supot at tuli niya. Ang sabi po ng partner ko, mas sensitive daw noong supot pa siya. Totoo daw ba yun? Ay, alam mo, ang gandang question nito, Oo, no? At sana all kasi, lahat merong afam na boyfriend. Ano niya nakita niya yung wala at saka yung nakat na. So, depende rin kasi yon dun sa tao, no? Sabi nga natin, nung pinanganak tayo at nung ginawa tayo ni Lord, lahat ng mga body parts natin, merong use, no? Yes. So, sabi nga nila, yung sa mga uncircumcised, actually, yung pagiging uncircumcised o support, actually helps dun sa pagiging swabe ng sexual experience natin. Nagkakaroon siya ng gliding motion. Dumudulas, no? So, nagkakaroon ng magandang sensation kasi meron rin mga nerve endings mismo yung supot natin o yung foreskin natin. Kaya minsan, sabi nila, mas nagkaroon ako ng kilig o mas init ako. Sensitive. Mas naging sensitive ako noong supot pa ako compared noong tuli ako kasi nawala na yung part na yun na may mga nerve endings. Pero, so, ibig sabihin, wait lang, Doc, ito, gusto ko lang iklaruhin. Yes. Ibig sabihin, kapag di ka patuloy, mas masarap? ito yung pero ko, DJ Main. Nasa nasa performance pa rin yan. So, mas masarap pa rin kung maganda pa rin yung foreplay natin, talagang maganda yung communication natin, at saka maganda yung interaction natin sa isa't isa. I think that's the best part
or that's the critical part kung saan natin masasabi kung masarap ba at nag-iinit at enjoyable ang isang sexual activity. Totoo, nasa inyong dalawa yan kung paano kayo magko-compromise pagdating Yes. sa kama. Dapat consensual lahat ng ginagawa ninyo at masaya, di ba? Yes, oo. Parehas nyong gusto. Eto Doc, meron tayong caller na gusto magtanong sa'yo tonight at nandito siya sa ating linya. Ayan, hello, ka-vibes? Hello? Hello po, Ayan, ano pong pangalan ninyo? Rolito. 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 Taga saan po si Rolito? Payatas po. Ayan, magandang gabi sa'yo, Kuya Rolito. po. Ayan, Hello. kasama natin tonight si Doc Meng. May nais ka bang malaman o tanungin kay ating Dr. Meng? Meron po. Ayan, Dok, sige ko. Tanong ko lang po. Dok, hindi po ako tuli at may narinig akong tungkol sa bolitas. Pwede ko rin ba itong gawin? Okay. So, kung na to, ano? Teka lang Medyo nagulat ako doon. very adventurous tong ating si Kuya Rolito bumubulitas ka pa Ayaw niya ng circumcision, Oo, pero gusto go siya sa niya. bolitas. Yes. Oo. Actually, yung sinasabi ng ating circumcision, this is a surgical procedure, no? Na ito ay recommended or ito ay talagang ginagawa on a sterile environment or malinis na environment. No? Yung paglalagay ng bolitas kasi, hindi to nagkakaroon ng any, tawag dito, benefit medically sa isang Medically. tao. Oo. So actually, ito pa nga, nagkakaroon pa nga to ng tawag, underground na mga operasyon, no? Na yung mga kaibigan lang yung naglalagay ng bolitas sa loob. Totoo yan? Meron, Pero parang yes. delikado yun, Doc. Delikado. Dahil ang ginagawa mo, nagkaroon na ng incision at linalagay mo bolitas prone sa infection, no? Tapos yung ginamit pa sa yung yung panghiwa, hindi pa may kalakalawang pa. Paano oo. na yun? So sabi ko nga, parang tinanong ko yung mga ibang mga pasyente ko kung titignan ko sila. Tapos sabi nila, Doc, may bolitas ako. So pwedeng pakicheck kasi parang gumalaw. Sabi ko nung una, ano ba yung bolitas? Hindi pa ako nakakita ng bolitas ever. Yung pala yung bolitas na to, yung meron pa ng mga marble, mga jawlens. Okay, gano'ng kalaki yan, Doc? Alam mo yung stopper ng gin? Yun yung Okay, ginagamit ganun- nila. ganun. Yes, ganun kalalaki. Ilalagay nila doon sa underneath the skin para magkaroon ng corrugation o magkaroon ng texture o Magkaroon ng curve. curves. O, sabi nila kasi mas maganda daw yung sensation doon sa kanilang partner kung may bolitas. Pero that is very dangerous kasi pwedeng ma-disfigure natin yung mismong penis natin, no? At saka nagkakaroon ng infection yun. Yung Totoo. pinaka-delikado talaga. So, si kay Rolito, wag na tayo magbulita sa Rolito. Mas maganda na lang na gawa na tayo iba pang mga activities para Bili mas ka maganda. na lang ng toy. Yes, diba? so safe pa yun, Safe pa oo. yun. Rolito? Parang nahiya na si Rolito, Ah, nga. Doc. Hindi na siya sumagot. Rolito? Sige po. Opo. Ayan, narinig mo yung sinabi ni Doc? Opo. Ayan, hindi medyo, kundi talagang delikado yun para sa'yo. Yeah, kaya Rolito, kung ako na lang sa'yo, wag na magbulitas, no? Mas maganda lang na kahit supot, no? Hindi, sabi ko nga kanina, hindi dapat ikahiya to. Nasa performance yan, no? Nasa confidence yan. Totoo. Pangalan pala na Rolito, parang Rolito. Oo, hindi ka, parang ihilang yung pahinga mo. Yes, oo. Kaya mo yan, Rolito. Confidence lang yan. Oo, may gusto ka bang itanong? Rolito? Yan lang po. Maraming salamat po, Dok. Ayan, Rolito, may Alright. gusto kang batiin? Meron po Pwede. taga sa Ayan. pamilya ko, taga Payatas. Ayan, batiin mo sila. Binabati ko po yung mga girlfriend ko po na sila may Rosales po. Ayan, maraming salamat, Rolito ng Payatas. Ayan, Maraming salamat po, sana Lady nabigyan ka Mel. ng magandang sagot ni Doc Meng. At tandaan mo yung Opo. sinabi niya, ha? Maraming salamat. Maraming salamat po, Lady Min. Salamat. Yeah, thank you, Rolito. Basta dapat safe palagi yung sexual activities natin, ha? And that's the way to go. Opo. Yes.
Ayan. Takot siyang magpatuli pero hindi siya natakot dun sa... Parang Bulitas. same lang din naman yung susugatan ka din, di ba? Actually nga doon sa paglalagay ng bulitas, wala anesthesia to, DJ Main. Oo. So, talagang ramdam mo yung ramdam, sakit. yes. Sa ngayon, sa pagsisircumcise, marami ng ways, di ba? Naging na tayo, nag-evolve na tayo. May laser na, May cautery. painless, Totoo, di ba? totoo. Ang dami. Kaya sana, Rolito, ayan, sana mapagdesisyonan mo na. Lalo ngayong summer na darating. Kung kailan ka ready, go! At kung hindi man ready at talagang komportable siya doon, go pa rin. Din, Yes, oo. oo. Ayan, ito naman galing sa ating ka-vibes na si Jude ng Makati. Doc, totoo po ba na nakakapagpagaling ang paglalagas gamit ang dahon ng bayabas? Yes. Ito yung mga oo. dipukpok nung unang panahon. Actually, Main, to be honest, nung bata rin ako, Yan ang pinagdaanan mo? pinagdaanan ko rin yan, yung bayabas na yan. Yung, ipapakulo mo yung bayabas, tapos yun yung pampaligo mo. Actually, nung una, sinasabi natin, meron talaga kasing antibacterial properties ang bayabas. Oo. Pero kasi sinasabi pa rin natin, nasa preparation yun, no? Kung paano gagamitin to. Doon nagkakaroon kasi ng contamination yung pinanghuhugas natin. Totoo. Oo. Lalo na kung hindi nahugasan mabuti yung bayabas. O kaya minsan yung mga nakukuha nating bayabas, yung pala may pesticide. Oo. O kaya yung mga iba naman na iba pala yung tawag dito, merong kasamang mga insekto. Na hindi nalilinis. Na hindi nalilinis, pwede yung mag-cause yun ng infection. So ngayon, hindi naman na kasi mahal ang gamot, no? Yung mga pangpa betadine natin, hindi na siya kasing expensive, no? So ito na Katulad dapat. ng dati. Yes, so ito na yung dapat ginagamit natin, no? So ngayon, ang advice pa rin ng mga doktor, mas maganda mainam, yung malinis na tubig, sabon, okay na yon para panlinis. Kung gusto natin lagyan ng betadine, pwede. Pero yung mga bayabas, yung mga pinapakuluan, at saka yung mga herbs, Kung ano-anong inaano. yes, oo. Hindi sinigang. Hindi siya sinigang. So, dapat Halo-halo Halo-halo. mga ingredients na ng mga dahon-dahon. baka maging ulam na siya. Totoo. Kaya iba pa rin kapag talaga, ginagamit natin yung tama, yung tamang panglinis doon. Yes. Mild soap and clean water, that's okay. Kung nakakaangat-angat naman sa buhay, why not yung betadine Yes, nga, yes. 'di ba? Eto naman, Doc, totoo ba kapag nagpatuli, may effect ito sa pagtangkad ng isang lalaki? Okay, yan yung parang sabi na magpatuli ka na para Kasi tumangkad ka. Oo. Kaya yung mga ibang nanay, kahit hindi pa buo sa loob ng bata, pinupush nila para tumangkad yung bata kasi nga bansot pa yung Oo, bata. takot silang Lumiit. no? Oo. Oo. So actually, ito yung very interesting dito kasi very cultural siya, 'di ba? Yung sabi natin pagpapatuli, para ito yung right of entry mo Yes. sa manhood. Yes. And usually nangyayari to pag binata ka. Okay. So ang sabi nung unang panahon, nagkakataon kasi to DJ Main, pag tinuli ka, biglang tumangkad. Oo, kaya nakasanayan. Nakasanayan kasi nung time rin na yon, puberty, talagang tatangkad at tatangkad siya kahit tuli or hindi. Dahil tatangkad siya dahil sa hormones niya. Nagkakataon lang talaga na at nung tinuli, bakit bilang tumangkad? Pero hindi nila alam na normal lang pala ang pagtangkad dun sa age na yon. Kasi yun na yung puberty stage Yes, niya. puberty stage niya. So sa madaling salita, wala pong Kinalaman. causation. Walang causation. May correlation dahil nagkataon sa oras, pero walang cause talaga yung pagpapatuli sa growth spurt. Actually, sa genetics pa rin yan. Kung matangkad yung lahi ninyo, yung mga Yes. lolo ninyo, Oo. 'di ba? Possible yung anak mo matangkad din. Tatangkad rin. At saka wag rin tayo mag-expect na kunwari yung lahi naman natin ay mga 4'9", 5. Yes. Tapos, huwag tayo mag-expect na 7-footer yung anak natin, no? Lalo na kung maliit talaga yung angkan natin. So, it's all about genetics and of course, yung nutrition at saka yung rest natin. Yun pa rin. Yun pa rin Isa talaga. yun sa factor. 'Di ba? Kung paano yung lifestyle nung bata, ano yung mga kinakain niya, vitamins niya, kahit Yes. paano ay nakakatulong din. Totoo. Ay pagtalon daw tuwing bagong taon, Doc. Actually, yung pagtalon Isa pa na. yan, di Isa ba? pa yan, oo. Ito nga, Doc. Galing naman kay Ka-Vibes ng Echo ng Tondo, Manila. Doc, bakit po sinasabi sa akin dati ng tatay ko na kailangang lupus muna ako bago magpatuli? Yes, oo. Actually, ano ba yung lupus? yung lupus, parang term yun na parang dapat yung skin mo, yung foreskin, ay nakahiwalay na dun sa ulo. Okay. No? Kasi usually pag bata-bata to, nakadikit kasi eh. So, mahirap talaga siyang ihiwalay doon sa ulo. So, ang sinasabi nga minsan ng mga healthcare workers natin bago magpatuli, laruin muna nung anak, no?
yung bata na gusto magpatuli, try niyang i-retract unti-unti yung foreskin para pagtuli agad, hindi yung traumatic na biglang Nakadikit kasi, nakayakap. Oo. Actually, DJ Main, nung doktor nga ako, nung nagtutuli ako, isa yan sa mga pinakamahirap na ginagawa ko, no? Matrabaho yung ipaghihiwalay mo yung foreskin saka yung ulo. Kasi doon rin nagkakaroon ng sugat minsan dahil dikit na dikit. So, ang sabi, tama yung may wisdom yung sinabi ng lolo niya, no, na kailangan laruin para merong Space na. oo. Nababalatan na siya. Yes, nakahinga na yung ulo, kumbaga. Hindi na siya traumatic pag nandun siya on that day ng kanyang tuli. Yes, Eto, perfect. Doc, totoo ba yun? Ang baby pwede nang tuliin? Yung mga bagong labas na baby? Yes, oo. So, ginagawa na rin yan. No? Meron tayong mga surgical na circumcision pag labas si baby. Ang sabi ng mga iba, para daw malabawasan yung trauma ng bata pag malaki na siya, no? Tuli na, hindi ka nagagawa sa surgical procedure. Pero meron na yung mga iba na nagsasabi na this is actually something na dapat hindi ginagawa dahil Kasi dapat desisyon pa rin pa rin. noong anak. Tsaka Yes. nakakaawa naman yung baby. Iyak nang iyak. Ang sakit no. Biruin mo, pinutol na yung umbilical cord mo, tapos puputulin yung mawawa naman si baby. Pero Yes. syempre, nasa decision pa rin decision action pa ng rin family. na yung family Yes. nila yun. Eto, Doc, bagong tuli lang daw yung anak niya, then athlete pa. So, ibig sabihin, active. Gaano daw katagal bago makabalik sa sports o maging normal yung activities niya? Parang ito yung Parang color ito na yung sa yung confession natin. Yes, oo, na meron ata siyang swimming meet, no? Tournament. Na tournament. So sa mga ganitong panahon, tinitignan natin kung yung schedule natin, no, dapat hindi maabala. So usually mga 1 month fully healed na siya. At during that, after 1 month or 4 weeks, doon na pwede magkaroon ng strenuous exercise, swimming, basketball, contact sports, pwede na yun, no? Pero hindi pa natin dapat nagkakaroon ng masyadong vigorous activities less than 1 month, no? Kasi ang fear dito ay magkakasugat ulit, no? Kasi syempre hiniwa mo siya, no? At saka may kung either stitch siya or cautery, kung ito ay nagalaw at nagkaroon ng trauma, pwedeng dumugo ulit at kailangan ulit tahiin or i-cauterize. So, kawawa na naman, matutroma na naman yung bata. Kaya dapat binabantayan natin at Yes. inaalagaan natin. Kapag nag-infect ba, anong mangyayari, Doc? Malala po ba ito? I mean, paano? Kunwari, hindi na alagaan mabuti. Yun, no? So, Ano yung pwedeng maging cause nun dun sa bata? ito na yung sinasabi nila na, ay, nangamatis. Yung sabi nila, no? So, ibig sabihin ng ngamatis, actually, nag-swell. Parang kamatis na namaga. Pero tapos after, masakit. normal talaga yung magsuswell siya. Yes, normal siya. Pero very very light lang, not parang yung nangamatis na nangamatis talaga. Hindi talaga yung parang pulang-pula. Magang-maga, Oo. Yung pwede So, mo na pag ilagay sa ganun- pasta, hindi ganun. Pag ganun yung nangyari doon sa nagpatuli, ibig sabihin, na-infect siya? Probably nagkaroon ng infection o kaya merong talagang hindi na-ligate na mga blood vessels kaya lumaki siya, no? May internal bleeding, pwede rin yun, no? So, ang sinasabi nga natin, pag sa mga bagong tuli natin, dapat maingat tayo doon, no? Dapat palagi lilinisan to para hindi magkaroon ng infection. Kailangan alagang-alaga talaga. Yes. Ito naman, Doc, ang ating susunod na tanong mula sa ating ka-vibes na si Zim ng Lipa City. Doc, totoo po ba na kapag matanda na, mas makunat ng tuliin? Ay, ito na, no? Yung kunat na. Pa-adult na tayo ngayon, ha? Kasi naman, Sim, bakit naman hindi mo naisipan noon? Hindi siya decisive, no? Mukhang confusion. Papatuloy ba ako hindi? Mapag-isipan niya ng mga 40 years. Ilang years, no? Tapos ngayong makunat na, parang may kaba sa dibdib niya. Yes, magpapatuloy na ako, sabi niya. Oo. Actually, totoo yun, no? Na pag tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng lessen yung elasticity ng skin natin. Kasama dito, kunwari, pati sa mukha natin, di ba, nag-wrinkles tayo, nag-iiba. Ganun rin nangyari sa foreskin natin, no? So, kumakapal talaga siya at mas mahirap siyang tuliin at mas magkakaroon ng bleeding to dahil mas madaming blood vessels. Kapag ano ka na, Yes. may edad ka na. Pero hindi rin ibig sabihin na hindi ka pwede magpatuloy pag may edad ka na. Oo Nasa naman. decision mo pa rin yun. So walang ano dyan, walang end ng age, walang age Yes. bracket. Wala. Kumbaga, kahit 30 ka na, okay lang yan. Kung yun ka, doon ka nag-decide sa ilang taon yun yung ano mo gusto mong edad why not? Pero dapat, DJ Main, hindi ko yung gagawa nun sa sarili mo. Dapat yung mga healthcare workers talaga natin at sa mga pasilidad dahil baka magka-infection ulit So, yun yung importante. Ito nga, Doc. Doc, wala kaming pera. Yung kapitbahay ko, dipokpok. Ay, Doon ko ito na na lang nga. ilalagay o doon ko na lang
lang dadalihin yung anak ko. Anong masasabi mo dito? Yung mga dipokpok? Oo, actually, uso to dati noong mga unang panahon, yung ngunguya muna ng dahon ng bayabas, tapos pagkatapos ng pokpok, idudura, tapos ilalagay doon sa ari, no, para magkaroon ng parang antibiotic effect. So actually ngayon, DJ Main, yung mga pagtutuli natin ay libre na sa ating mga healthcare facility at sa ating mga ospital. Hindi nyo na kailangan gumastos dito kasi nandun na yung serbisyo ng gobyerno para sa inyo. So gusto magpatuli, mas maganda sa mga facility natin dahil madaming pwedeng mangyari, no? Una, infection, no? Lalo na yung pokpok. Kasi tawag dito minsan itak pa nga yung ginagamit Pwede ka magka-tetano, no? Yes. Totoo yan. Pangalawa, pwede rin magkaroon ng excessive bleeding, no? Hindi na clamp masyado, hindi mo suture yun So magdudugo lang talaga, pwede magkaroon na naman yun ng masamang epekto sa katawan. So dapat sa health facility at sa trained healthcare worker. Para talaga professional ang gumagawa at sure kang yung gamit na gagamitin malinis, 'di ba? Eto naman, Doc, galing sa ating ka-vibes na si Gloria King Gerard Misiano. Doc Meng, may ask po ako, posible po bang mga adults na posible ba ang mga adults pwede pang magpatuli? Yes, no? Nasabi natin kanina, na parang no age. Wala tayong sasabi na parang kahit 84 years old ka na, as long as healthy, walang other complications, pwedeng magpatuli. Actually, sabi nga natin, meron yung mga ibang physical at saka medical conditions kung saan yung supot talaga ay hindi mo ma-retract, no? Totoo. Talagang nakadikit lang. Ang tawag dito, phimosis, no? So, meron ganun talaga na ang kailangan lang na cure doon, ang tanging cure lang doon, hindi pwedeng gamutan to kailangan talaga i-circumcise. Kasi minsan naiipit na yung ulo, nagkakaroon na ng lessened blood circulation. Delikado rin to. Yes. Ganun pala yun, Doc. Eto, Doc, out of the blue lang, sa akin to galing. Curious ako. Ay, gusto ko yung mga ganyan tanong. Kapag ikaw ba ay hindi patuli, ibig sabihin ba nun, pag pinutok mo sa akin sa loob, hindi ako mabubuntis? Ay, parang condom, diba? no? Built-in condom. Ganon. Diba? Yes, oo. Actually, Nakakabuntis ba ang tuli o hindi? tuliman o hindi, kung hindi nag-condom, maaari ka makabuntis, no? Yes, oo. So, ibig sabihin lang So, nito... makakabuo ka pa rin kahit hindi ka tuli? Oo. Hindi siya natural condom na sinasabi natin, no? Kahit may supot yun, meron pa rin butas yun, nagre-retract pa rin yung ulo, sumisilip pa rin yung ulo, at lumalabas pa rin yung fluid. sinilya. Oo. Yes. So possible. Ito naman, Doc, galing naman kay ka-vibes nating si Sandra ng Alabang. Doc, curious lang po ako bilang babae. Ano po ba yung sinasabi nilang nangangamatis ang ari nila? Ito yung sinasabi natin kanina, no, na yung nagkaroon na ng infection o nagkaroon ng swelling masyado, no? So ito yung ngamatis talaga na. O kaya sinasabi ng mga matatanda, Doc, wag niyong titingnan yung ng kapatid niyo, baka mga matis. Yan o. Diba? Isa pa yan. Baka sumilip, may nakakita kayo ng ngamatis. Totoo. Ganun, no? So actually parang sasabihin natin, coincidental ulit ito, no? Dahil kung sinisilip tapos tinatago, pwedeng magkaroon ng friction, pwedeng matamaan, doon nagkakaroon ng injury at doon nagkakaroon ng swelling. So, yung kamatis, basically, it's just swelling, pwede itong physical na trauma or infection. Ayan. Ang dami naming natutunan sa'yo tonight, Doc Meng. So, ulitin lang natin, hindi daw po nakakadiri kung hindi tuli ang isang lalaki o ang isang partner mo o ang asawa mo. Tama, Doc? Yes, oo. So, talagang depende ito sa iyong personal choice na informed ng medical information, na knowledge mo, at syempre kung ano yung culturally accepted sa inyo at kung nasa loob mo ba ay tama ba ito. At para naman sa mga magulang, ano namang masasabi mo yung mga magulang na pinipilit ang mga anak nilang hindi pa nga ready? Oo. Sa mga magulang natin, huwag tayong masyadong agit, no? Huwag tayong mapilit sa ating mga anak. Kailangan ipaintindi muna natin kung ano ba yung benepisyo nito. At syempre, kailangan pa rin yung desisyon ay
komportable yung mga anak natin. Importante rin sa mga nanay natin yung pre-care at saka post-care sa pagtuli, no? So, gabayan natin yung anak natin kung paano ba lilinisan, kung ano ba yung dapat isuot. Pagkatapos, no, sabi nila magpalda. Usually ako sasabihin ko hindi magpalda, basta loose shorts, no? Basta hindi sumasabit. Basta hindi sumasabit. Pero kasi yung mga magulang, very vital yan kasi Totoo. vulnerable yung mga anak nila sa part na yan, eh. Yes. Kaya ayun. At kung ikaw naman naghahanap ng pagdadalhan ng iyong anak na libreng-libre lang, hindi mo na dadalhin dun sa kapitbahay mong dipukpok, pwede mong dalhin yan sa mga healthcare centers natin, mga facilities Yes. natin, di ba, Doc Meng? So sa ating mga healthcare facilities, sa ating mga DOH hospitals at sa mga ibang RHUs at municipal health offices, nag-o-offer po sila ng libreng tuli. Pati po Lalo ba na ngayong gamot? Summer. Yes, pati gamot. Bibigyan ka ng antibiotics at saka painkillers So, after. wala ka nang gagastusin. Siguro pamasahe na lang kung kayo ay malayo-layo dun sa healthcare centers nyo. Yes, di so ba? kaya yung pangbili mo ng maluwag na shorts. Totoo. Ayan na, libreng-libre lang yan. At naway, ang dami ninyong natutunan. Ano ba ang kahalagahan ng pagtutuli? At hindi siya nakakababa, 'di ba? Nakakababa ng pagkatao ng isang lalaki kung hindi pa siya tuli. At desisyon niya 'yun sa buhay. Yes. Ayan, maraming salamat, Doc Meng.